Let's watch this. Levi, konti lang oras natin, di ba? 3 days, 3 nights lang. Opo. Wala ko ba sarili mo? Ito po. Medyo. Alam niyo bang ginagawa niyo? Alam niyo bang ginagawa niyo? Ha? Professor. Anong ginagawa niyo? Saan nakapattern nito? Sabi naman sa philosophy, ex nihilo, nihil fit. Alas na yung nervous mo? Something cannot come from nothing. So therefore, cosmologically speaking, ano ba naman ang tinutulong sa school? Philosophy. Philosophy. Kaya ginagawa kita ng philosophy. So cosmologically, hindi pwedeng manggaling yung mga bagay-bagay like your thought and the universe from nothing. Naniniwala ka ron, Archie? Opo. Yes, po. Nakabalot, ano yung nakabalot sa ulo mo? Naintindihan mo ba ba't nakabalot? Ano po? Naintindihan mo kung ba't ka nakabelo ng ganyan? Hindi po. So naintindihan mo kung bakit may marriage. Opo. Anong alam mong marriage? I-google mo na lang mamaya, okay? At kung meron kang hindi naintindihan, akala mong hindi naintindihan, don't hesitate to text nga. Okay. Tingnan mo kung diretso. Ninenervyos ka ba? Hindi ako. Di na. Relax. So, Levi, RG, yung ginagawa natin ngayong gabi, i-explain ko sandali ha. So, I believe na merong Diyos. Naniniwala ka na? Opo. Okay. Di tayo mag-debate. Okay? Naniniwala ka ba na unang ginawa ng Diyos ay ang langit at lupa? God created the heavens and the earth. Opo. Hindi ako mag-preach. Hindi ako pastor. Okay? Lalong pa kung hindi pare. Sabi mo, philosopher ako, theologian. Pag theologian, alam mo kung ano yung sabihin na? Opo. Nag-aaral po ng Diyos. Professor ka? Opo. Sinong professor mo? Among many others. Kayo po. Anong masasabi mo sa mga professor? Sa rate of, sa range of 100. 100! Okay. Tinalakas mong loob ko. So in the beginning, God created the heavens and the earth. Alam mo ba, Jim, paano kalaki yung universe? Sinlaki mo. Sinlaki mo. Naniniwala ka doon? Mapaniwalayan ka. Okay? Yung universal G na kinreate ng Diyos ng araw ay merong more or less 10 billion trillion planets for self estimate. Okay? Yan ay nilikha ng Diyos para maging manghula. Para po mag-trainer po. Para maging Perfect. isa mo. Pero alam mo ba, tatapusin ko na agad itong usapan, nilikha ng Diyos ang universe para maging kaisa niya, kabiyak, kaisang dibdib. Magugulang na rin, no? Asawa. Okay? Ngayon mo lang narinig yun sa philosophy world, no? Medyo po. Bago. Opo. So, imagine mo ikaw yung Diyos. Okay? Palilitin natin konti yung Diyos para maintindihan nyo ako, no? Meron kang multiplied billions of cells dyan. Okay? So, teka, explain mo natin yan. Ikaw ay body, soul, spirit. Okay? Hindi ako tuturo ng theology. Marriage ang assignment ko rito, right? Okay. Inimbitan niyo ako rito para i-explain ang epistemology ng marriage na hindi pa nyo nakita sa Google at sa lahat ng libro nyo sa buong daigdig. Right? Kaya pinili mo ako kahit hindi ako mukhang. Alam mo na. Okay, now. So ang Diyos, napakalaki niya. Transcendent God niya. God is a spirit. Okay? Huwag kayo maglala. Christian ako. Okay? So, yung transcendent God, spirit,
Meron immanent yan, yung soul. Yan. Ang tawag ng mga tao, Holy Spirit. Okay? Tapos meron siyang immanent aspect, yung si Yahweh. O, naiintindihan namin yung mga audience. Okay? Kunwari, ikaw si Yahweh. Nilikha mo unang-una yung langit at lupa. Yung lupa, imagine mo, for the sake of this moment, na yun ay obo, okay, ng tao. So, anong problema mo? Adam, anong problema mo, Adam? Kung nag-iisa ka sa paraiso. Wala po katawan. Pagkalakas. Wala po katawan. Wala kang kasawa. Okay? So, you are so lonely that you would die. Alright? So, in just nung araw, nag-iisa. Nag-iisa. Self-sufficient, existent one. So, nilikha niya ang universe para maging pagkalakas. Awa po. Sinabi yan, nagsabi yan. Pero, just to justify that, ito nangyari. Wala tayong projector, di ba? Wala tayong PowerPoint. Kailangan ko ng dalawang rohelyo rito. Okay? Rabi, nandiyan ka? Sige dito. Sabi, bilisan lang, dali. Bukan mo tayo. Ernie. Oops, disqualified ka to. Share me. Wala tayong ano, di ba? Wala tayong projector, wala tayong PowerPoint. Buti na lang, nakapagpapahulin ako. Sige. Na-anticipate ko. Pakitaas mo nga para makita ng audience. Taas mo pa. Taas mo. Hindi na nakikita yung mga tao doon. Taas mo. Taas. Sabi ko taas. Taas. Pakita mo to. Taas mo lang. Thank you. Kayong kausap ko. Ito yung diagram ng Diyos. Ginawa ko to ha, para isa ko. So, in the beginning, God created the heavens and the earth. 6,000 years thereafter, ano nangyari? Bumagsak po sila, Lucifer. Ayaw nung universe na makipag-isa kay Yahweh. So ganito, from day 1 to 2,000 years, perfection of the body. Okay? Sinasabi ko to on record ha, para kaya maintindihan ako ng mga bisita natin kayo din. On record. Okay? That this night is the night. Pagmula doon sa 2,000 years na yun, hanggang 2,000 years pa, na perfect ang soul. Remember, the universe and the earth was created in the image of God. So ang Diyos ay Spirit, meron sa pinaka-soul, Holy Spirit, meron sa pinaka-body, Yahweh. Parang ikaw, body, soul, spirit. Spirit, soul, body. Yung pinaka-body si Yahweh, yun ang nasa Bible. Kung nag-create yun ng universe. So after 6,000 years, body, soul, spirit, na perfect ang universe. Yun ang tamang sagot mo kanina. Now, imagine mo, Angie, na yung universe na kinreate ni Yahweh mga araw, naging kamukha. Okay? So, nag-propose ang Diyos ng marriage sa kanya. Sinushortcut ko kasi wala tayong panahon. Nag-propose ng marriage ang Diyos sa creation na kawalis niya, spirit, soul, body. Ang sagot ng universe, o ni Lucifer, yun ang pangalan ng universe na ito, I don't, hindi I do. He or she did her or his own way. Kaya lahat ng kumamanda ng my way, may pinaglalagyan. Okay, now. So, mananagin ko na? Mananagin ko na? Pakita yung mukha mo. So, 6,000 years, theologically speaking, nag-rebelde si Lucifer. Namatay ang universe. Tandaan nyo, universe na tinutukoy ko, pagkalaki na nito. Kung magta-travel ka ng speed of light, which is 186,000 miles per second, it will take 13 billion years and 800 million years bago mong marating yung edge ng universe, according to recent study by astrophysicists. Now, so, ang universe ay namatay. Namatay ka. Sample nga. Para mawala yung tension mo.
Okay, hindi ka artist, okay na. Marte lang. So, anong nangyari? Yung universe namatay. Ni-resurrect ng Diyos yan nung panahon ni Adam. Oh, tama? Okay. So, yung Bible na sinasabi doon na in the beginning, God created the heavens and the earth. Perfect ang universe. Perfect ang bahay niya. Pero, nag-migrate. Ayaw niyang kasal. Ayaw niyang pakasal sa Diyos. So, ang nangyari sa universe na matay siya, because the wages of sin is death. Ibig sabihin lagi ng death, separation temporal at separation eternal. Okay? So, yung spirit ng universe na si Lucifer at yung wonder na mga fallen, glorified angels para si Diyos sa universe, nagpunta sa abyss. Yung two-third, hindi yun lumaban o kaya nag-rebelde sa Diyos. Tinaga? Michael R. Angel. Okay. Lahat ng tao sa buong daigdig at buong universe sumama sa unang coup d'etat ni Lucifer. So nag-disembodied sila, namatay sila. Yung pinaka-soul nila naging demons ang tawag sa Bible. Yung pinaka-spirit nila naging evil spirit. May natirang tutor na pinamumunuan ni Michael, and so that gives justification sa Diyos para i-resurrect ang universe. Ngayon mo lang narinig yun? Okay na. So ang universe na resurrect and the earth. Sabi sa Bible, in the beginning, God created the heavens and the earth perfect. Ang next verse doon ay, and the earth is without form and void. Namatay. So yung pagitan ng verse 1 at verse 2, it is a cataclysmic, catastrophic, chaotic event ang nangyari. That explains why yung mga scientists ngayon hindi makapaniwala ng daigdig at ang universe 12,000 years lang. Nababiolate nila yung law sa physics, di ba, carbon dating, di ba, alam mo yun, ay radioisotopes. Akala nila matagal ng universe, 13.8 billion years. At yung daigdig ay 4 billion years, hindi, 12,000 years pa lang. Pakituro mo nga sa school yun, pwede? Scientific yun, hindi theory yun. Tulad ng evolutionary theory na tinuturo ng kapwa ng mga professor sa school. Alright. Pasensya na kung meron tatanong na. So, yung bagong universe na yan, na may daigdig, ang layo nila ng Diyos, i-develop yan. Hanggat sa mag-mature yan, for 1,000 years. Hindi na 6,000 years. Nananawid ka lang. Alright. Pag-pray mo lang naman. Spacing lang ito. 3 days, 3 nights. Mag-uutong. So, alam niyo ba yung costumbres sa China, sa Eastern o sa mga Hebraic people, tungkol sa kasal? Ina-arrange yan ng magulang. Lahat ng marriages, Eastern at saka Hebraic, nanggaling doon. Okay na. Maliit pa yung bata, ipinagkakasundo na sa kabilang partido. Hindi kayo. Hindi kayo nisundo. Okay? Okay. Malalaki na kayo, di ba? Matanda na kayo. Na. So, ano nangyari dito? Nung gawin ulit ng Diyos, o ni-recreate niya, binuhay niya magulit ang universe. Doon papasok siya, Adan at saka si all along, ang gusto lang ng Diyos, magkaroon siya ng kasama. Okay? No? Asawa, pamilya, kaharian, forever, and ever, and ever. So, nagsimula rin ko lahat yan. Remember, ang in-explain ko sa inyo, marriage. Lahat ng marriage sa buong daigdig, lalo na yung Christian marriage, kahit anong denomination within Christendom, this must be their paradigm. Yung in-explain ko sa inyo. Other than that, it will be pagan. It will be superstitious. At kaya ko sinasabi ko kasi buong daigdig ngayon, naging ganun na. So, sinasamantala ko yung oras na ito, regalo ko ito sa inyo. At meron pa akong konting casting. Okay? Ngumiti siya. Para, kasi, you need cash, right? Tama? O, yun tayo yung mga ganyan. So, yung universe na bago, imagine mo, namatay ka kanina, bumari ko ito, binuhay ka muli ng Diyos sa pamamagitan ni Yahweh. Maliwanag ba? Okay. Baka kala nila nagpapakinig ako sa kanila. Ngayon lang yung naririnig ito, right? Yung iba siguro rin yun. Now,
Ano nangyari kay Adam and Eve? On the sixth day, naging kawani sila ng Diyos. Just like Lucifer, on the 6,000 years, the universe became like God. Kaya nga gusto niyang makipantay sa Diyos, just like Adam. After 6th day, gusto ni Adam and Eve maging Diyos. So ano nangyari? The wages of sin is death. Ang tao, ang daigdig, ang universe ay nahiwalay sa Diyos. Kailangan maintindihan mo to, Professor. Sapagkat sa socio-economic, political system sa buong daigdig, ito yung na-ignore nilang world view. At pagka hindi mo lang itong world view na to, iikot ka sa isang labyrinth na walang exit. Yun ang nangyari. Right now. So yung buong universe, napurnada naman yung plano ng Diyos niya. Pangalawa na yun. So yung universe na maliit pa, gusto na niyang kontratahin under one rules agreement. Bumitahin. Wala na naman. Kasi nakinig si Adan at saka si Eva. Si Adan kay Satanas. So being body, soul, dahil nasa paraiso sila, nagkaroon parte problema sila sa spirit. Kasi yung spirit pang langit, kung saan naging pangdagat-dagatan na po yun na ngayon, o second death or lake of fire, sabi sa Bible. So yung tao ngayon, sa pamagitan niya dahil nahiwalay sa Diyos, body, soul, spirit. Yung body niya may paglalagyan. Living niya. Pero yung pamaypay, papapaypay ko lang siya. Please, pamaypay. Okay? So, yung body, soul, yung soul ng tao may paglalagyan na ngayon. Hindi na pang paraiso. Yan ay pang impyerno. Ang tawag sa Bible ay hell. Okay na? Tao hindi ko i-define yun. Baka mamaya makipag-debate tayo. So, yung kanyang spirit sa halip na panglangit. Intention ng Diyos sa spirit para mag-conquer ang buong universe. Hindi na. Rapid. Okay? Ang destiny ng spirit ng tao ngayon, just like Lucifer who became Satan, second death na. Okay? First death, iwalay siya. Second death, forever na yan. So yan ang nangyari sa tao. Pag namatay ang tao, without God, without Christ, okay? May paglalagyan siya. Simenteryo, impyerno, at second death or lake of fire. Ayaw na Diyos siya. So ang tao, ang daigdig, sinumpayan at ang universe ay nag-deteriorate na. Magmula noon hanggang ngayon. You can check that out from Google. Okay? Now, so ilan ang marriage ang bumigay? Umalpak. Dalawa na. So yung pagkahiwalay ng tao, earlier than Lucifer's fall, nabigyan siya o sila ng grace period na 6,000 years from Adam until Abraham, until Jesus Christ, until the calling up of the church, yung rapture, ang sabi nila. At yung 7 years tribulation period, dahil napamilyan sa mga nakikinig ito, ayan ay grace period ng Diyos sa tao na nahiwalay sa Diyos during 6,000 years of redemptive history. At yung 1,000 years doon, ang tawag ng iba rito, millennial reign of Christ. Lalo na yung mga pre-millennialist. Hindi ang millennialist. Pre-millennialist, na darating pa lang yung paraiso na yan. Okay? No, tingnan nyo mabuti, kaparallel yun ng Adamic universe. At ito kaparallel ito ng Luciferic universe. From Adam until Abraham, 2,000 years, walang layunin ng Diyos dito. Kundi magligtas siya ng mga taong ipapalit doon sa mga tao na naging demon sa evil spirit na kanyang i-resuscitate at i-resurrect doon sa millennial reign of Christ. Ang topic ko ngayong gabi, marriage. Kaya lang hindi nyo maintindihan ang marriage hanggang hindi nyo maintindihan ito. Gusto nyo ituloy ko o hinto ko na? Tuloy. Okay? Eh kayo'y kakasali. At saka, ang nagkakasal Diyos. Okay? Sabi sa Bible, what God has put together, let no man put asunder. So mamaya-maya, pabababay natin dito ang Diyos para ikasal kayo. Ha? Kaya mo yan? Opo. Kaya mo yan? Opo. Kaya mo rin ha? Kulto ka! Okay na. So, ganun yan. So, 2,000 years, ang destiny ng mga to sa lupa, no? Natural people, to repopulate the world. No? At yung magmula rito kay Abraham hanggang kay Jesus Christ, John the Baptist to be exact, ay yan eh para maragdagan yung mga angel na hindi na-prevail din panahon ni Lucifer na pinamunuan ni Michael at magmula ng araw ng Pentecost, Christian Church ito. At sa rapture, ang layunin ng Diyos dito ay para mag-recruit o magligtas
na mga taong pamphlet doon sa one-third of fallen glorified angels nung panahon ni Lucifer na pang-universe. Okay? They were intended, ang intention ng Diyos na doon ay mag-reign and rule sa buong universe. Ang ipapalit doon sa mga nakadestin sa tagatagalan ng apoy na yun o second death ay yung church. Kaya mahalaga yung church wedding. Okay? At mamaya explain ko yung ibang wedding. Pero isa lang, i-explain ko. Isang ecclesiastical na ginagawa ngayong gabi, which is ang tawag sa labas, church wedding, at saka isang legal o civil wedding. Yun ang popular na alam ng mga tao ngayon. Civil na may kasamang konting ecclesiastical tax. Tonight, i-ibay natin ang order. Okay? Kasi medyo pasi na yun. Hindi na yung pinag-uusapan ngayon sa pinakauling karunungan tungkol sa theology, which I am a part. Okay? Interesado ba kayo? Alright. Now, hindi ko sinasabi nagbabago yung salita ng Diyos, o kaya yung Bible, o kaya yung gospel. No! There are times na kailangan magbago yan. Pag nagkaanak kayo, makikita nyo, turin nyo sa anak nyo, iba kaysa pag teenager na siya, right? At lalo na pag pinata na siya, okay, may asawa na. Hindi nagbabago yung pag-ibig ninyo, nanay at tatay sa inyong mga anak, pero nagbabago ang trato nila sa inyo. Tulad ngayong gabi, ihiwalay kayo sa inyong mga magulang, hindi nyo magawa yun mga harap, right? So dispensationally, in time, meron talagang plano, panukala ng Diyos na dapat maintindihan na kung ano yung marriage. So, magmula rin ito sa rapture, pag dinagit na kayo, dinala na kayo ng Panginoon sa universe para ikasal kanino? Kay Jesus Christ. That is called marriage supper of the Lamb. Kay Katoliko ka, Protestante ka, born again ka, kailan alam mo yan. Kasi nasa Bible yan. So, pag yun ang marriage na to, pangatlo, fortunately, successful ito. Kasi yung mga taong dadalhin doon, dumaan sa proseso. Sila'y natural, born, heavenly citizen. So therefore, qualified sila because they did nothing for their salvation. Qualified sila para maging presidente ng buong universe. Kayo yun. At sila yun na naniniwala sa gospel. Hindi ko sinabing Bible. Ang sinabi ko, gospel na pinapatatawanan ng documentary evidence ng mga Christians sa buong daigdig at ng mga Hebrew sa buong daigdig ang gospel. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 6. Pwede ba? Biblical tayo. Itong sinasabi ko sa inyo, biblically compliant, epistemologically compliant, you know that. Okay? Root of knowledge. Pero konting panahon lang natin, medyo naghirap ako ngayon, nag-struggle ako para mapaiksi na ito. Kaya hindi ko na pinapalabukan ng mga mga scientific, philosophical jargon nito, baka mamaya pag-uwi na ako. Alright na, mamaya pa kami uwi. Pag-uwi na. So, 7 years tribulation yan. Diyan lalabas yung Antichrist, yung false prophet. Hindi ko sasabihin kung sino yun. Maliban lang, magtanong sila mamaya pag nandun ako. At diyan lalabas yung battle o Armageddon. At diyan lalabas yung tinatawag na chaotic, apocalyptic condition sa buong daigdig na kung saan basahin na lang yan sa Revelation chapter 6 to 16. Right? Hanggang 18. So, huwag kayong paiwan dyan, kailangan masama kayo doon. Pero kailangan qualification para masama kayo doon. Nasabi ko na kanina, you must be a naturally born heavenly citizen. Paano mangyayari yun? Kailangan ganito, may bigyan nyo. Remember, bago kayo ikasal ng sino ng pare, o kaya iglesia, ministro, o kaya pastor ng mga born again, o susot kahit sino, na merong legal capacity to solemnize marriage. Tatanungin kayo, lalo na Christian wedding yan, kung anong religion, right? Pag Katoliko ka, iglesia ito, hindi pwede. Okay? Naunawan niya. Bawal makipamato kung hindi pareho pananampalataya. Pabibinyagan ka muna, right? Kung ito Katoliko. At ikaw naman, kailangan pag-bautismo ka doon sa pastor. So, huliin yung moment na yun. Hindi kayo pwede ikasal sino man nagsosolemnize ng marriage sa buong daigdig, lalo na Christian, kung hindi kayo
dumaan sa soteriological o salvation process. Alam niyo ngayon? Walang wedding kung walang tamang bautismo o binyak. Binyak mo na, bautismo na bago yung wedding. Mabata pa kayo, baka hindi nga alam yung kultura nyo. Humihirap yun. So, kayo ngayon, sandali kong sasamantalayin na i-explain ko yung requirement na yun. Kasi hindi kayo pwedeng ikasal nang hindi kayo tumadaan doon. Remember, lahat ng tao hiwalay sa Diyos. Lahat ng tao kahit mabuti, kahit pinakamabait, lalo na yung masama. Okay? Lahat siya rin makasalanan. Sabi sa Bible, no one is righteous, no not one. Napagkamalan lang ng marami na sila yung mga anak ng Diyos because of morality, religious affiliation, etc. etc. Tonight, gusto kong liwanagin yan. Hindi man kayo pwedeng tawagin Christian na hindi kayo nalalakit doon sa death, burial, resurrection, ascension, at Pentecost in Jesus Christ. The whole message of the Bible and Christian history, doon lang. Remember yung mga early Christians, hindi pwedeng maging Christian na hindi sila nababautismo sa tubig. Hindi mo yung Christian, hindi mo sasabihin niya. Balat yun ang laman ng sinasabi ko. Kailangan Levi RG naranasan isang araw sa buhay niya na kayo ay napagtanto ng sarili niyo na kayo hiwalay sa Diyos. Kahit saksanin ka ng bait, lahi kayo ng mabubuting tao. Aminin natin yung kasi yun ang totoo na tayo ay separated from God. By nature, by culture, by behavior, probably not. Mababait kayo tao, nakita kayo dumarating kanina, lalo rin mga magulang niyo. Psychologically, na-discern ko, sabi ko sa mga kasama ko, ang babait ng mga magulang niyo. Okay? Pero hindi yung required sa salvation process. Kailangan lang yung aminin na kayo ay papunta sa katamakan at yung death, burial ni Kristo, aminin nyo, ay yun ay mag-aalis sa inyong Adamic pang-paraiser na naging pang-biyerno at satanic panglagin siya, kaya naging pang-dadaligan po. Wala na yun. Nakunuhan mo ko, Levi? Pag naniwala ka sa death, burial ni Kristo na hindi ko elaborate tonight, yan ko na lang ikaw mag-elaborate sa kanila pag-istan. Nawawala yung simple nature mo, Adamic at Satanic, body, soul, at spirit. Nilalagaw at kinakain at binubura ng dugo ni Kristo sa mamagitan ng kanyang death, burial. So wala na yung makasalanang Levi at RG. Yan ang isang bahagi ng gospel. Ang problem, hindi lang yun ng gospel. Merong karambal ng gospel na death, burial. Yun nga yung si Kristo, hindi na napili sa libingan ng 3 days, 3 nights. Siya'y nabuhay magulit after 3 days, 3 nights. Na-resurrect siya from the dead. Walang tao sa mundo hindi na pwedeng mag-claim nung greatest fact na yun sa history. Remember, the greatest and the only historical fact na hindi pwedeng questionin kahit sino philosopher at scientist ay yung death, burial, resurrection, ascension Jesus. ni Jesus Christ. Yung mga nagko-question dyan, hindi nag-aaral ng kanilang home work. Okay? So, nabuhay magulit si Jesus Christ, bakit sa langit? Paniwalaan nyo. Ito yung prerequisite bago kayo kasal. Paniwalaan nyo ngayon, nakalapit din kayong nabuhay magulit at umakyat sa langit. Ephesians 2:6, Colossians chapter 3. At the gospel itself testify na wala na yung kondenadong nature nyo. May bago kayong nature sa langit. You were crucified with Christ, sabi sa Galatians 2:20, and it's no longer you who live. Okay? Kasi nabuhay kayo magulit, nasa langit. It is Christ, even God, who lives in you by the power of the Holy Spirit. Sinong buhay mo? Ang Diyos, si Kristo, sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit. Sinong buhay mo, Angie? Likewise, sa pag-aaral na. So, what's next? Marriage. Marriage. Pwede na kayong kasal. In fact, sasabihin ko lang, ang universe na kanina simulan ko na gustong pakasalan ng Diyos, dadaan ng death, burial, resurrection, ascension, saka lang sa pwedeng pakasal o makipat isang dibdib sa universe, mamaya kayo tuloy. So, magmula rito, second coming of Christ, ito rapture. The secret coming of Christ will happen any moment. Okay? Alam ng iba yan.
after 7 years of great tribulation period, o tribulation period, na any moment pwede mangyari yan, after the signing of the peace covenant sa Israel. Ang mangyayari, yun, millennium. After 7 years of tribulation period, millennium. At yung church, ikakasal kay Jesus Christ. Hindi sa Diyos. Mamaya pa yun. Remember, ang Diyos, nagkatawan-tao kay Kristo in time to redeem all those people who live from Adam until Abraham, until Jesus Christ, until the rapture, until the second coming of Jesus Christ, until the end of the world and the universe. Yun ang role ni Kristo. Iligtas ang tao at ang daigdig, ang universe, sa pamagitan ng kanyang death, burial, resurrection, ascension. I am telling you, not the regular or ordinary gospel na rin niya. Ang sinasabi ko, yung talagang gospel, which is the only power of God unto salvation to everyone who believes. Now, alam ko, kailangan natin ng socio-economic, political, psychological, whatever, technological, o kaya even military, no? Advancement. Pero lahat ng yan ay extended shadow lang ng taong tuwalay sa Diyos. Ang talagang plano ng Diyos, gusto niyang magkaroon ng kingdom. At bago siya magkaroon ng kingdom, family. Family, the smallest unit in society, it will start in marriage. Okay, now. So, ang millennium, 1,000 taong pag-aaral ni Kristo dito sa lupa, okay? Nandun na yun, nasa city of God, nakadetach. Sapagkat wala pang finally relationship ang Diyos. Ang daigdig at ang universe sa Diyos Ama. Kay Jesus Christ muna. Kaya ang tawag dito, redemption history of the Lord Jesus Christ. Maraming theologian ang hindi nakakalam nito, isa na ako ng araw, but thank God, alam mo na kayo. Okay? Now, so after 1,000 years na kung saan nakakulong sa abyss, meaning si Lucifer na naging Satan, at saka yung mga kampo niya ng mga fallen angels at demons at evil spirit, nasa labas ng universe. So, yung millennial reign of Christ yan, darating na yan. Kung magkakarapture mamaya, 7 years from now, then that millennial reign of Christ will happen. Now, nasa kayo doon? Nasa city of God kayo. Hindi gusto na yung nandun kayo sa new heaven and new earth. That will come later. Doon ang magtatapos. Asa yung mga angelic being na hindi nagkasala ng panahon ni Lucifer, nandun sila sa foundation of the city of God. Pagkalaki-laki nito. Tandaan yung universe sa ng laki, yung pinaka-sentro niya, yung ulo niya, napakalaki. I'm not saying about the physical ulo, kundi yung usok, yung isip natin. So, ganun din ang universe dito. Now, so, after 1,000 years, pagkatapos may populate ang buong daigdig, marepopulate ng mga taong niresurrect na kasama na yung mga 141,000 na hindi namatay nung sa 7 years tribulation period, ang buong universe, perfect na, nakamkan na naman ng mga tao at ng mga angels, yung universe. So, history will repeat itself. Palalayain ng Diyos, si Kristo, yung mga nasa abyss, at they will wage another coup d'etat, another revolution, kamukha ng ginawa ni Joseph nung nag-isa na siya doon. Okay? So that's it. After millennium, 1,000 reign of Christ, napakaganda na ng universe at lahat ng mga planeta, well, very well populated na ng mga good people yan. And yet, magugunaw pa ang universe at ang di ka lang bakit? Nag-migrate na naman. So ito talaga yung ultimate rebellion ng tao ng daigdig at ng universe sa Diyos sa mukha ng ginawa ni Lucifer doon. Now, ang susunod, gagawa ng Diyos at langit. God will create a new universe and new earth dito sa tinatawag Bible na new heaven and new earth. Parang ng tao, pag namatay ng libing nasa langit na, pag dumating si Kristo, magkakaroon siya ng bagong katawan, resurrected body, at transformed body kung dadating ng Panginoon sa rapture, at ikaw ay tumaas sa proseso ng gospel. Ganon din ang daigdig at ang universe. Kasi ang nawala tao, humanity, earth, planets, at universe. Now, pagkatapos ng 7,000 years na yan, at may bago ng langit at lupa, meron na naman kasalan. Meron na naman kasalan. At dito ang magtatapos. Sandali. Ang tao, ang daigdig, at ang buong universe, under ng law, sin, and death. Kasi yun ang kinain niya Dan.
sa halip na yung tree of life. Kung kinain nila yung tree of life, 1,000 years lang, basta ko na. Dahil kinain nila yung tree of death na kay Satanas, na extend ng 6,000 at 7,000 years of redemption history, ang tao, ang daigdig at ang universe ay nakasailalim ng law, sin and death. So therefore, yung kasalan dito under law, that justifies the legal marriages that are being conducted around the world in the name of God and Christ and Christianity. I am not against legal marriage. Alright? Now, so, itong 1,000 years na to, rapi, sabot ito ng law, sin and death. I think may explain ng makes it. So, lalabasan na natin yan. At itong new heaven and new earth, walang law. Kasi ang Diyos ang nag-aaral dito. Hindi si Jesus Christ. Kasi si Kristo, after 1,000 years of being a king, dito preset, dito prophet, for being a king, i-relinquish yung kanyang power and authority at babalik siya sa kanyang kalagayan bilang Yahweh. At si Yahweh at ang Cordero doon sa bagong langit at lupa. Cordero, that symbolizes Christ when He was yet in the flesh. Pero ang pangangasal dito sa humanity, sa daigdig at sa universe, ay hindi si Jesus Christ. Remember, tapos na tayo doon. Sa history, hindi pa. Pero sa Back to the Future, tapos na tayo doon. Okay? Naintindihan niyo ako? No. Galing mo. So dito sa new heaven and new earth, ang pangangasal dito, sino? Si Yahweh sa kanyang kabiyak o kasintahan. Dito ang tawag, marriage pair of the Lamb. Ang tawag sa universe ay bride. Ikaw ay bridegroom. Ikaw si Kristo, ikaw naglalarawan kay Kristo, ikaw naglalarawan sa church. Doon nakapattern ng lahat ng church ready. Sa buong daigdig, sa lahat ng Christian denomination, sa buong daigdig. Tonight, babagoy natin. Gusto nyo yun? Kasi last days na yun. Kailangan maintindihan ng lahat ng Kristiyanong gusto maligtas at marapsyo at nakatakas sa daigdig na doon na puro problema ang dala. Hindi sa gusto natin tumakas just for the sake of escape. Pero ito talaga yung plano ng Diyos. Hindi na talaga yung church, yung Christianity sa wrath of God. Kukunin niya sa langit para mag-reign and rule 1,000 years. So, pagkatapos ng 7,000 years, doon na tayo, okay? Inulit ko ng konti. Alright. Ano pangalan mo? Nakalimutan mo yung pangalan mo. Ulitin ko na naman. Concentrated ka. Kasi malalim. Pero dapat maintindihan mo to. Kasi, alam mo naman ito. Masyado ka lang kinakabahan kasi mag-asa ka. Alright, now. Ano ba alam mo? Alam mo ba kung saan galing yung pangalan mo? Tanong sa papa mo. Yung tatay mo must have been a Bible reader, probably even a scholar. Ang Levi, complete na, background sa pangalan mo. Yan na yung pangatlong anak ni Jacob, Jacob, sa Old Testament. Sila yung lahi na kung saan hindi binigyan ng lupa ng panahon na kung saan yung 12 tribes andito sa daigdig during the Old Testament at binigay sa kanya yung religious, spiritual, at pangangalaga sa mga madaling salita, representative ng Diyos yan. So, Old Testament yung lahi ni Levi. Si Levi himself. Tama mo? Kung saan ang root mo? Opo. Sa New Testament, puputulin mo agad ito kasi mahaba ito. Ang pinaka-Levites dito ay walang iba, hindi yung sacerdote natin na nagligtas at namatay dahil sa atin, kundi ang Panginoon Yesus na. So ngayong oras na ito, ang Panginoon Yesus nasa langit, hindi pa siya nagbabalik. Ang Holy Spirit ang nandito, ang tungkulin niya ngayon, High Priest, Levi. Kapangalan mo, Levi. Levi ka sa Old Testament, Levi ka sa New Testament. Okay? Kakaingin ka. Pero, alam mo ba kung ano yung ultimate na nilalarawan mo dyan? Sa Old Testament, nilalarawan mo yung kapamahalaan sa lahat ng spiritual kingdom ng Diyos. Sa kasalukuyan, lahat ng hawak ni Kristo sa langit at sa lupa, nilalarawan mo. Sa ilalaraw sa New Heaven and New Earth, buong universe. Buong universe. Hindi lang mga planeta, mga solar system, mga galaxies,
the entire universe, yung bang universe, sakop ni Levi na naging Jesus Christ, na naging Yahweh. Okay? Gets mo? Take mo? Kasi dito, i-review nyo yung history nyo, yung Bible nyo, yung theology nyo, ang pakakasal dito, hindi na si Jesus Christ, kundi si Yahweh. Dito, mayroong law, sin, and death. Separation. Walang forever dito. Dito, may forever. At wala tayong pakialam. Kahit ang sabihin ng daigdig, manood lang sila. Hindi pa baby, oh. Yun talaga yung totoo. Napatawa din kita. Now, so dito sa bagong langit, bagong lupa, na darating 1,007 years after the rapture, and the rapture may come any moment. So, 1,007 years from now, ito yung mangyayari. Yung heaven and yung earth. At ikakasal ang Diyos. Finally, ito yung kanyang moment. This is the day of God. Okay? Hindi yung ngayon na right here and now na kung saan ilong-talilong ang tao. Yan lang kung yung real meaning ko lang. Kung hindi nila lang. You see, the only obsession of God is to make a kasintahan. Okay? A wife. Kaya sabi sa Old Testament, Israel is the wife of Jehovah. The church is the bride of Jesus Christ. In the future, in eternity, God, through Yahweh, will be solemnized by the transcendent Spirit of God to be married with, ano pangalan mo? Archie. Lahat ng taong ligtas mula rito kay Adanan, ng kay Abraham, ng kay Jesus Christ, hanggang sa rapture of the church, hanggang sa dulo ng tribulation period, hanggang dulo ng millennium. Lahat yan ay redeemed of God through Jesus Christ. RG na lahat. Redeemed of God. RG. RG. Lahat ng redeemed of God. Lalo na yung mga mag-glorified. Dito kasi, lahat ng hindi naligtas dito, through the rapture, magkakaroon ng chance dito. So, lahat yung mga tao yung nasa langit, they are conquering the universe. Okay? Yun ay kakasal. Sandali, yung universe, malaking tao yan. Babae. Now, I'm not telling you na parang babaeng tulad mo. As far as gender, analogically speaking, feminine yung universe. At yung Diyos ay masculine. Naunawa niyo ako sa grammar, di ba? So, yung lahat ng redeem of God, RG, redeem of God, nang tawag sa Bible ay, oops, praise muna tayo. Sandali, nakuha niyo yung picture? Bumigay, bumalpak yung unang marriage ng Diyos. Nakulinyasan na naman, kaya this time it must never fail. Kasi ang Diyos nagkataon-taon kay Kristo at sinisiguro niya sa pamagitan ng kanyang death, burial, resurrection, ascension, not because of your good works, not because of your religion, not because of any whatever we did. Kaya nga, ito'y kinakailangan, wala kang gagawin para sa citizenship mo sa langit. Lahat ito all provided for by the blood of Jesus Christ. Hindi ko lang maintindihan mga kaya it took me 45 years of research para malaman mo na talaga yung totoo. Ay something that is worth living and dying for. And yet, praise God. Ito na pala. Gospel, the death, burial, resurrection, ascension of Jesus Christ. Yung death, burial, inalis kayo. Yung resurrection, ascension, nandun na kayo sa langit. Para kayo sinapol na namatay na hindi nasa langit. At ang nandito ngayon, hindi ikaw, RG. Hindi ikaw, hindi kundi ang Holy Spirit ng Diyos through Christ by the power of the Holy Spirit. Kaya tinatanggap ng Diyos ang inyong paglalarawan, hindi lang kay Levi, kay Jesus Christ, kundi finally sa Diyos Ama. At sa kanyang pagkakasal sa uling araw ay sino? New Jerusalem. Did I say New Jerusalem? Nagkamali ako. RG Shalem. Anong pinito? Check it out. Kung nagkamali ako, pagkukutin mo rito, na yung pangakasalan ng Diyos sa uling araw, after the marriage supper of the Lamb of Jesus, 1,000 years ago, in eternity, ang pangakasalan ng dating kordero na si Jesus Christ na namatay para sa atin, niliding para sa atin,
Aboy mo ulit ang kapatid. Magyan sa langit para sa buong Bible Spirit na para maintindihan natin ito. Yung hindi naintindihan ngayon ang buong daigdig. And then God gave us that a time. Today, tonight. Kaya kanina umiiyak ka rin. Diyos ko, mabag ka. Sana maintindihan namin lahat. Itong iniiyak ni Lord. Bahala din maintindihan. Pero itong dahilan, kaya si Jesus Christ, many times sa Bible, Jesus wept. Sabi sa Bible. Nananangis ang Panginoon. You know why? Hindi naintindihan kung bakit namatay si Lazarus. Hanggang ngayon, nakakalimutan ng mga tao ngayon na kailangan mo nang mamatay, libing, mabuhay mo ulit, umakit sa langit, habang buhay ka pa na iwalay sa Diyos. Pagkatapos noon, pag naniwala ka dyan, then the Holy Spirit will come upon us and we will be spirit eternally sa kaligtasan at bibigay niya even before the foundation of the world and the universe. Ako niya, nakapag-preach tuloy ako eh. Now, sinong pakakasal sa ulihat na to, Simon? Si Yahweh, ang Diyos. Okay? Si Elohim, kung gusto niyang plural name. Sinong pakakasalan niya? New RG Salem. Ano ba bilhin mo nga pala? Ano pangalan mo? Redeem of God Salem. Nilalarawan mo yung lahat ng redeemed people of God from the time of Adam until Noah, until Job, until Abraham, Isaac, Jacob, Moses, the 12 tribes of Israel, hanggang gina Matthew, Mark, sa mga early Christian disciples at hanggang sa inyo na nakikinig at naniniwala rito, na-redeem yun by the blood of the Lamb. At sa maliligtas pa sa tribulation period na sabi sa Bible, 700 million. Lahat ng hindi nasama sa rapture, kay ikaw ay Katoliko, Protestante, mayroon kayong chance sa tribulation period. Kaya lang hindi na pang rapture, hindi pang tribulation period, pang paraiso na lang at saka pang lupa. May chance nyo, pero 1,000 years. May rapture na. Kaya lang huwag kayo maganda. Ngayon pa lang, pwede na siguraduhin yun. Now, sino naman nakalimutan ko? Sino yung Jerusalem? Lahat ng redeemed people of God. Yung mga rapture, yung mga dinatan ng Panginoong second coming, at lahat ng redeemed people of God sa millennium. Multiplied millions, even billions. Ang magiging spirit ng universe at yung magiging soul ng universe ay yung mga angel na sasaksi sa marriage ng Diyos at saka ng universe ng pangalan ay New Jerusalem. Kaya nga yung marriage, Christian marriage, without Christian knowing it, merong mga best man. Alam niyo yung best man dito? Sa marriage supper of the Lamb? Si John the Baptist. Alam niyo yung best man dito sa New Heaven and New Earth? Lahat ng angels na hindi nakasali ng angels doon kasi promoted na sila into a higher hierarchy. No? Pero magiging saksi ng angels. Kasama ba niyo si Gabi? Gab. Kasama ba niyo? Ano siya rin pera o flower boy? Flower boy! No! Ring bearer. Alam niyo ba kung ba't may ring? Pag kinakasal yung mga Christian, kumisan dito? Dito? Alam mo bakit? I-google mo. Pero sasabihin sa inyo, hindi alam ng Google. Ang ring, tandaan niyo, remember the prodigal son? It is a symbol of power and authority. Yun ang ibibigay ni Yahweh sa New Jerusalem. Power and authority, kamukha lang ang binigay ng Ama kay Jesus Christ after His death, burial, resurrection, ascension. Likewise, lahat ng mga redeemed of God through the blood of Jesus Christ, without any effort, nang bagsak nyo yung true church, ay bibigyan ng kapangyarihan at karapatan forever ng Diyos para mag-reign and rule. Hindi lang sa universe na to na naging asawa niya at para sa mga supot nilang anak na mga universe din, infinitely, eternally, ad infinitum. Hindi nyo mo? This is just the spot. Pero hindi ka Diyos. Hindi ka si Jesus Christ, hindi ka Diyos, hindi ka si nilalarawan nyo ang Diyos dito sa lupa at yung universe na pakakasalan niya 1,007 years from now. Now, katapos na ako. Alam mo na kung ba't ka nandito. Pakisagot mo ako. Para po ilarawan po yung pag-iisang titig ng redeemed of God. Ano ngayon? September? 19. Alam niyo ba, magmula kay Lucifer hanggang sa fall of the law of Lucifer, 6,000 years? Huwag niyong question sa science. Okay. Alam mo ba, RJ, na magmula kay Adan hanggang ngayon, 6,000 years, 12,000 years. Alam niyo ba na yung 7,000 taon na yun, may data yun sa
Leviticus 23, sa Feast of Tabernacle na 7 days, plus 1 day, 8 day. Madalit salita, 6 plus 6, plus 7. Ito at saka ito yung isa. In a sense. So magmula itong gandon, ilang bilang mo? 19! Alam mo ba ngayon ay September? This September, binibigay ng Panginoon kay si Panang Kamalayan na galing sa Kanya, be prepared to meet our God. Kasi pag naintindihan na natin yan, alam niya susunod? Yung reality, yung marriage supper of the Lamb kay Jesus Christ. Madali salita, magkaka-rapture na. Hindi ko sinasabi kung ano oras, anong araw, any day, any hour, that may happen. Walang kalamalang ang mga Pilipinong karamihan dito sa Pilipinas at sa buong daigdig. That is why nagiging bastos tayo ng imagine. Sinasamantala ko to. Alam naman nila, sinasamantala ko kayo. Para lang malaman nila, itong something na to na tinago ni Satanas. Speaking of Satanas, alam niyo ba nakamunting na kami, hindi makamit dito? Takot na lang. Okay? So, finally it happens. Why? God is a plan. Tonight, nilalagyan ng mon, ng boundary ng Panginoon. Ang lahat ng dapat matutuhan ng mga tao gusto marapture sa buong daigdig. Na kailangan dadang ka sa death, burial, resurrection, ascension, Pentecost, yung pagbaba ng Diyos sa'yo. At pagkatapos nun, pwede na tayong pakasal kay Jesus Christ. Yun, reality na yun. Meanwhile, kailangan maintindihan niya. Naiintindihan naman ninyo. Ang Diyos ang nagkakasal. Pag naiintindihan niyo yung shadow lang yan. Shadow lang yan. That will not last for eternity. Ang pinoportray nyo, yung kasal ni Yahweh at saka ni Yahweh, throughout all eternity. At kasama kayo sa New Jerusalem. Aksidente ba yung pangalan mo? Last word. Praise God. Praise the Lord. New Jerusalem. Pakakasal mo ba? Si Levi, na nilalarawan ng Diyos, ikaw. Huwag kang gagaya kay Lucifer. Huwag kang gagaya kay Dan. Gumaya ka sa Panginoon Jesus at saka kay sa Yahweh. Ano sa inyo? Huwag mo na sabihin, naiintindihan namin. Kanina pa. So, hindi ako nagkakasal. Sandali. Yung legal yung kasal will follow. I thought that was last week. And that gave me a second thought last night. Kasi ayaw kong ma-branded ng whatever, no? Okay. So, sinasabi ko lang, yung kasal ng legal will follow. Kailangan nyo yun. No? At mapirmahin nyo. Yung mga lahat ng mga rito, yung mga sponsors. Okay? Sana naihabol nyo agad. Pero hindi na aksidente. Ang gusto lang ng Diyos, malaman nyo muna ito. Ito. Bago yung legal. Huwag yung legal tapos ecclesiastical. Kasi mas mahalaga yung ecclesiastical, yung church kesa sa worldly, governmental, civil, legal marriage. Although, dapat tayo sumunod doon. Okay? Any question? Okay. Karabagan nawa tayo ng Diyos. At sana, hanggat wala pang Panginoon Jesus, sana dumami ang lahi niyo. Okay? At gamitin kayo ng Panginoon hindi lang sa protection mo, sa buhay mo, sa mga pamilya nyo, sa mga magulang nyo, sa mga mahal mo sa buhay, kundi pati sa mga hindi natin mahal sa buhay. Love them just like God so loved the world that He gave His only Son. But whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. In Jesus' name, Amen. Thank you, Pastor. So everyone, finally it's official. We now have Mr. and Mrs. Isidro. And I give them a big round of applause.